Eto na mga banateros, Marines po ay nagbabala na kay Marcos Jr. Mapatungkol po dito kay Orly Gutesa. Kung nasan na nga kasi marami na hong naghahanap at marami na hong nagtataka kung nasan na nga ba etong si Orly Gutesa na talagang napakaganda at napakatapang na pinahayag po ang nangyayaring nakawan na katulad na yung mga kanya nasaksihan na pagdadala niya ng pera kay Marcos, Marcos, kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ay ngayon talagang etong si Orly Gutesa ay pilit na pinapatahimik para hindi idiin etong pinsan ni Marcos Jr. na si Martin Romualdez. At eto, breaking news din. Oo, sino nga ba ang pumayag para makaalis si Saldico at para may takas ni Saldico ang kanyang mga kayamanan at 3 jet sa bansang Pilipinas? Sino nga ba? Ngayon yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, syempre, bago yun, dito muna tayo sa mga... Oy, wala. Oy, wala pa rin. Oy, lahat wala . Ano nangyari dito sa... Ay, hindi ko pala nailagay. Hindi ko pala nailagay, motherfucker, ang mga picture dito. Hindi ko na setup no, kakaano ko tawag dito nakalimutan ko nang ilagay etong mga ano na to, katulad na lang ho nito nitong pahayag ni Sandro Marcos na sinupalpal ni Kiko Barsaga. Sabi dito, ang aking ama ay aking guro at inspirasyon. Di wow. Ang galing mo pala. So, asahan na natin na kapag naging presidente itong si Sandro Marcos or naging senador or kung ano pa, kung ano yung gawain ng kanyang ama ngayon, gagawin niya. Sabi naman dito sa... Siraulo talaga si Kiko Barsaga. Sabi naman ni Kiko Barsaga, ang sweet naman, pero winasak ng ama mo ang ating ekonomiya. Itong basag. Ang sweet naman pero winasak ng ama mo ang ating ekonomiya. Lupit mo talaga. Iba din talaga bumana to no si Kiko Barsaga. Oo, kaya maraming kumakalaban din dito. At eto, isa pa tong picture na to na sinabi niya na etong sinigaw-sigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trila in Manila. Kawawa naman. Ewan ko lang pero wala pa naman ako nakikitang mga video na lumalabas na etong si Marcos Jr. ay sinigaw-sigawan. Ewan ko lang. Lalabas din naman mga video niyan pag totoo naman yan. At ano pa ba ang ating isusunod? Ito nga yung kay Saldico. Ito matindi tong hinayupak na to. Naitakas 3 air assets ni Saldico nakalabas na ng bansa. Ito yung nakakalokong katanungan Palaging sinasabi ni Marcos Jr. napapanagutin niya daw at kilala niya naman na daw yung mga tao na involved dito sa flood control scam. Pero asawa ni Pera, bakit itong kupal na to nakatakas na lahat-lahat, nadala pa yung 3 air asset niya. Ang masama pa dito, dala-dala pa din yung mga pera na ninakaw niya. Malamang. Halimbawa, ilang billion ba ang nasa 35 billion ang ibinibintang na nanakaw or mahigit pa ni Saldico. So yung air asset na yon, yung 3 na yon, kung doon niya kinarga yung mga pera na yon, wala na talagang balak na umuwi ito si Saldico. At eto nga, may balita nga ho dyan na yan na yung papanoorin natin ngayon at bibigyan natin ng reaction. Alam ko napanood nyo na rin to, pero tingnan natin kung sino yung maaaring nagpalabas at kumukonsinti dito kay Saldico. Habang hindi pa rin matukoy kung nasaan talaga si dating Congressman Saldico, kumpirmado namang nasa ibang bansa na ang 3 sa kanyang air assets. Narito ang agenda report ni Hannah T.
Wala na sa Pilipinas ang 3 air assets ni Zaldico. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang dalawa niyang Agusta Westland helicopters inilipad sa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11 isa-isa. Ang kanyang 2 billion peso Gulfstream aircraft naman mamahal nasa naman Singapore pala na mula pa August 16. Ayon sa source ng Bilyonaryo.com, ang mga eroplano at helicopter ni Ko ay pag-aari ng kanyang mga kumpanyang Mitsubishi Aviation at Hightone Construction na kasalukuyang nadadawit sa flood control scandal matapos maitalang number 9 sa top 15 flood control contractors ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang CAAP ang nag-report sa gobyerno na tinangkaraw ng mga kumpanya ni Ko na i-deregister ang ilang chopper, isang step na kailangan bago ibenta abroad. Pero naharang ito matapos maglabas ng standing order ang ahensya. Kabilang sa luxury aircraft fleet ni Ko ang dalawang Agusta Westland AW139, isang Agusta A109E at ilang Bell choppers na umaabot sa halagang 2.7 billion pesos lahat. Meron din siyang Gulfstream G350 jet na nagkakahalagang mahigit 2 billion. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lahat ng air, land at sea assets ni Ko ay target ng ipasiz ng gobyerno, kasama ang bank accounts, vehicles, sea vessels at mga luxury property nito. Matatandaang nag-resign si Ko sa Kamara matapos lumabas ang aligasyon na nakatanggap siya ng porsyento sa ghost at overpriced projects. Ilang buwan na rin siyang overseas matapos magdahilang nasa US siya para umano sa medical treatment. Si Ko ang posibleng isa sa mga unang mambabatas na mapapatawan ng kaso sa malawakang flood control corruption scandal, ayon na rin sa Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. So eto tignan nyo Tignan nyo yung pinagkaiba ng kakampi ng administrasyon sa galit. Galit ang administrasyon sa tao. Paano ba? Mali. Tignan nyo yung pinagkaiba ni Zaldico at dito sa ipapakita ko sa inyong video. Alam natin na kadikit ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez itong si Zaldico. Hindi nga ito makapagnakaw kundi dahil sa kanila eh. Tignan niyo yung kabagalan dito kapag kakampi nila. Pero kapag kalaban nila, ang bilis nilang tong mga assets na to. Eto, papanood ko sa inyo. Ha? Papanood ko sa inyo. Pasensya na, nandidigay ako. Kumain kasi ako eh. Eto, papanood ko sa inyo ha. Tignan nyo ha. Tignan nyo yung ginawa. Ang bilis. Ang bilis lang. Saglit na saglit lang. Eto. Ha? Ito lang ha. Naman sa lalawigan. Eto ha. Eto. Panoorin nyo to. Bantay sarado ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga aircraft na konektado kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Sa katunayan, mula May 1 hanggang May 14, 5 beses namataan ng chopper ng pastor na lumilipad sa himpapawid ng Davao City. Ang ruta ng chopper mula sa hangar nito papunta sa Barangay Tamayong at pabalik. Pero wala pang kumpirmasyon na sakay nga ng chopper ang hinahanap pa rin na si Quiboloy. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis at NBI ang nasabing pastor. Patay ang dalawang sundalo. Ayan, naliwanag ho niya na. Bakit ganun? Nung panahon na inano nila itong pinris nila yung account, itong mga aircraft hindi yan kay Pastor, sa Kingdom, sa KOJC yan, lahat ng miyembro ng KOJC ang tawag dito, sa kanila, kasama sila sa pagmamayari niyan. Bakit bakit yung kay Zaldico nagawan ng paraan at hindi inaksyonan ng gobyerno, ng NBI at nung kung ano pa, at bakit to nakatakas? Samantalang yung kay Pastor nandun lang din naman yun. Pero ang bilis nilang ang bilis nung nila dun. Talagang bantay sarado. 'Di ba? Doon ka magtataka eh. Ano to kapag kakampi ng administrasyon, nagsasawalang bahala ang mga karapat-dapat na magbantay diyan. Kasi dapat bantay sarado na yan eh. Tapos August pa pala nangyari. Anak ng dating na yan. Diba?
So ibig sabihin pagkalaban ng administrasyon, tablado. Antemano, aaksyonan. Pero kapag kakampi ng administrasyon, ikakawalang bahala lang. Ganyan po ka lintik ang sistema ng nangyayaring gobyerno ngayon. Ano na itakas si Saldi ko yun? Kung nung una pa lang, di ba, sinabi yung about sa flood control issue. Sa totoo nga lang, baka ninilin lang tayo, baka hindi pa nung August yan. Baka matagal nang inilipad yan. Bago i-declare atong investigasyon sa flood control scam. Ayun yung masama dyan. Pero tingnan nyo, yung kay Pastor, ang bilis lang. Talagang bantay sarado. Hindi nila inaalisan. Ba't yung kay Saldi ko nakatakas? Yan ang katanungan dyan. So sa madaling salita, wala naman talaga nagbabantay kay Saldi ko. Malaya siyang gawin kung anong gusto niya. Kaya niya nga napaalis yung Kaya nga napaalis niya yung mga air assets niya. Oh. Masama pa nun, nandun na yung mga pera ng mga ninakaw niya. Ilang bilyon yun, di ba? Kayang-kayang ikarga yan dun. So ganun kalupit. Ang lintik talaga. Oo. So ganun ka raya pandaraya ang nangyayari sa administrasyon na kapag kakampi ka, absuelto ka. Kahit convicted ka pa, katulad ng mga NPA dyan sa gobyerno, sila Franz Castro. Convicted yun pero malaya. Naging congressman pa, tumakbo pang senador, ang kupal. 'Di ba? Pero pag anti-Marcos ka or kalaban ka, tinik ka sa lalamunan, antemano, kulong ka na agad, sandamakmak pang kaso mo na wala ka namang ginawa or hindi naman mapatunayan yung kaso na ibinibintang sa'yo. Ganun kalupit. O samantalang panoorin po natin ito. Defensor claims Gutesa under marine protection. Maganda to panoorin natin. Congressman, long time no see. Oh. Long time no see, Secretary Ronald Ed, and of course, Reggie. Good afternoon to everyone, to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, konsehal to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally. Dati, naalala mo, Kong? What have you been doing since you stepped down? I mean, apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to, pero nagkataon na lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga storya niya, hindi naman direkta kaagad kung ano ng mga storya ang binabanggit niya. Sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda, ikaw na yung magkwento, ikaw na magsalaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si Sergeant Gutesa. I was with Senator Marcoleta, nag-uusap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines, ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento, maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, sige, kung willing siya at kung tingnan mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun nga, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tatawagan ko, pag nagpunta, sumunod ka sa amin doon. So yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin, iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng, mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Gutesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. Kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, Ronald, nangyari. Nung kasi may meeting ako that night, sabi ko, mauna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya,
Baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa? Ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Gutesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pating hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta siya sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy. Pero nagpunta siya doon and sumumpa siya. Binanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa kinabibiglangan at iniikutan ng mundo ni Saldico. Wait. Kong. But sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have Yes. no idea about his background, how long he allegedly worked for Zaldico and all of that. Well, yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi. I mean, Before. Before I mean- you met him. Oh, before you met him. Oh, no. Okay. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and the Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Because nasa nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Coke, and then after that kay Saldi na. Ang Sir, tanong so ko, how Kong, do you know him? follow up lang kanina dyan sa tanong ko, Kong. Sabi niyo Yes, kasi siya yung nagpa-notarize on his own, wala siyang kasama. Pero Yes. meron ba siyang capacity to fake a notary, a signature ng isang notary public? Parang ang hirap naman for yung background niya. Parang lalabas ngayon sa next hearing, ay fake yung signature nung notary public, nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal ito si Gutesa to do that? Well, actually, sa Cronut, tama yung binanggit mo eh. Unang-una, hindi niya kailangan i-fake, di ba? Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo, bakit siya biglang umaatras? Kasi, si Attorney Makalintal, nabasa ko nga yung mismong pinost niya sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKE petition, di ba? Dahil siya yung abogado doon sa eleksyon ng Sangguniang Barangay. And yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research yan sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nun kay Senator Marcoleta, imbestigahan nyo itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi ano ito Pero yung notaryo, parang hindi abogado ng umatras BGMP. Parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, Hindi siya umatras. I have the ruling here. See, it was Manila RTC Judge Icasiano Sison, she's an executive judge, and who found the notarization falsified or forged. And so they are referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Falsification Yes. of a public document. So is hindi a siya criminal umatras, charge. Kong. Oo. Hindi. Ako, gusto ko maimbestigahan niyang notaryo. 1,000% ako. Kasi nung nalaman ko, nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntang notaryo ni Sergeant Gutesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Ang tingin ko, Secretary Donald, kay Ed, ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notary services, notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. O maaaring totoo, pero notaryo niyan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ at investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue na sila mismo pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila at sinasabi lang peke itong ito just to prove their point. But it will turn out na 1,000%
yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or an admin person. I don't want to assume it, pero ganun ang nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho. Si attorney Espergao, Espera. siya mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism, si Attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really wanted investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Gutesa on a base of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya. Tama. Kung ano man yung ninotarize, di ba? Ano naman natin yan eh, when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Gutesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. Kaya nga nakakabobo yan eh. Sa totoo lang, yung notaryo yung pinagpipilitan nila kay Gutesa. Pero yung sinabi ni Gutesa laban kay Martin Romualdez at Saldico, hindi nila pinag-uusapan. Yan ang isang katakataka. So dito, sinabi ni Defensor na inipit talaga maaaring inipit etong si Gutesa. Na i-deny mo yung mga sasabihin mo, mga nalalaman mo, at iano ka namin. At ngayon nga, di ba, mamaya pakita ko sa inyo, parang kakasuhan na tayo itong si Gutesa laban sa pagsasabi niya ng katotohanan laban kay Martin Romualdez at Saldico. Mamaya papanood ko sa inyo. It is already his sworn statement. Sir, cambio na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Gutesa? Kasi everybody's looking for him, parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi po siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun, yan ang magandang balita. Putangin na. Delikado kayo dito, Martin Romualdez. Oo, pag sa oras na parang ang mangyari, patahimikin nyo si Gutesa, tayo na hindi papayag ang Marine dyan, putangin na. Tsaka ito, talagang grabe tapang nitong taong to. Pero sige, buyuin natin. Kuha ko sa'yo, Martin Romualdez, pakuha mo dun si Gutesa sa Marine. Tignan lang natin. Ayos to. Ano to kasi marami din pong nag-aalala mapatungkol ho dito kay Orly Gutesa. Kung nasa na nga ba at sana nasa maayos siyang kalagayan dahil nga matindi ang kanyang mga kalaban at matindi yung kanyang mga pinahayag. At marami pa siyang ipapahayag eh. Nakabang-abang din talaga. Naaabangan natin sa Blue Ribbon Committee. Hindi dahil kay Ping Lacson at kay Soto, kundi dahil sa mga malalaman pa natin mapatungkol kay Martin Romualdez at Saldico at sa maaaring pagkadamay ng palasyo.
Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Goteza. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family, nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Nako. Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired. of what Delikado happened. yan. Pero nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Kong, ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Gutesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC. Buti na lang talaga kamo nasa pangangalaga siya ng Marine. Pero ito, baka may mag-comment dyan Bakit mo sinabi? Di alam na nila. Okay lang naman malaman nila May tiwala naman tayo sa mga Marines natin No? Ang ano ho kasi din dito, kaya nga yan, katulad niya, may sinabi ni Defensor na may umaaligid at hindi natin alam kung anong pakay sa kanya. So delikado nga talaga ang kalagayan ni Orly Gutesa. No? Kaya nga talagang mas maganda yon at alam kong mas safe na pinapangalagaan siya ng kapwa niya Marine. So okay yun, okay. Wag lang sana talaga may bumaliktad. At sabi rin ng ibang government agencies nung chinek nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, At i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, Sec. Ronald, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni Sarge Ba tayo Gutesa, ipatawag pati ba yun? si Yusek Bernardo Alcantara at nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi na pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa, doon nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon, at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec. Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita. Masama na, Turing. Si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring pera. Tama. Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi Pinuputol ng media. Okay. Pinuputol. Mapapagalitan kami. Stop ka muna. Bawal sa amin yan. Matatanggalan kami ng prangkisa. Matutulad kami sa SMNI. Kapag nabisto ang katotohanan dito sa network namin. Diba? Di sa totoo naman kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na walang mapapala si Orly Gutesa dito sa isyung to. Ang pinaka-target niya lang dito is makapagsalita siya ng katotohanan. Yun po yun Diba? Sige, sa totoo lang, tama yung sinabi ni Defensor na si Orly Gutesa talaga ang iba dito sa lahat. Hindi siya membro ng kontraktor. Hindi siya membro ng DPWH. Hindi siya congressman, hindi siya politiko. Sila ang mga nagbubuhat ng pera na ninanakaw ni Martin Romualdez at Saldico. Yun ang totoo dun. niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Di walang pinatawag kahit isa. Yes. Pinuputol talaga Patapusin nyo, ma'am.
Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Nga pa rin. So Sir, dapat sana yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan ng sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir. that should be the direction of Yeah, the group. pinipigilan ng media, oh. Media tuloy pinipigilan ng mga angkor. Utang na, sabi niya, wala yan. Putulin yan. Yari tayo na kay, Tambalos-los. Wala, nagbigay ng 1 bilyon nung nakaraang araw yun. Yari tayo. Baka sa susunod na buwan, baka wala na. Ay. Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic Utangin na, fact-check ka ng fact-check. Sampal ko sa yung fact-check mo. Andyan ka na naman sa fact-check na yan. Ang issue lang naman kay Orly Gutesa yung notaryo. Anong masama dun? that's No, the Reg, first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, Nipigilan you're talaga confirming siya, that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will corroborate this. Yeah. Reg, let me clarify, hindi kayo yung sinasabi ko. Ang No, sinasabi ko yung Blue I Ribbon know. Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. Boom, basag. Basag na naman si Lacson. Sa pool si Lacson dito. I think that's. I have to disagree. I So- think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Tama. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds of billions of Filipinos. Right. So Except yung question ng hindi totoo na, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that even the Supreme Court has already decided on the Ingay naman itong on the angkor na to, puta na, effects ayaw mo of law of patapusin. notary on the petition and Right. affidavit Right, submitted correct. by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it regional, doesn't. the No, it the doesn't. Manila regional Ang tanga nung angkor, gago. Gagi. Kaba Trial ikaw court. nagbenta ka ng Sir, sir, it wait. doesn't. Ed, The- kunyari nagbenta tayo Ed ng lupa, binentahan mo ko. Yeah. Pinanotaryo natin in good faith. Tama. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong magagawa. Is it our fault kung sekretarya ng abogado ng firma? Right. But the Manila but Regional it cures Trial it. Court. Now, it cures Yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He Yes. gave Yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Tutay na tong angkor na to. Ayaw mo patapusin yung ini-interview nyo. Tanga ka ba? Puro ka, okay, wait, yes. Patapusin mo, nagsasalita eh. Ako, nag-i-anchor din ako, kaya alam namin na dapat patapusin mo yung yung ini-interview mo. Interview nga eh. Tapos nagsasalita yung interview. Wait, yes. Wait. Napag-ahalataan day eh. Yes. Okay. So, in any case, Oh. it is the regional trial court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And Napag-ahalataan si ate ba? again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn was the question falsified, around and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So let Kasi, me, sir, yung let me. sinasabi ni Sec Ronald, Ronald, pineki ba niya yung seal? Pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pepekiin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Diba? Pero let me turn the question around and Boom, ask sa you. pool. You've only just met this Sa guy. pool ang mga Why are you tarantado. so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath.
Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, Tangina, basag sila dito. what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nare-repack, dinideliver kay Speaker Martin? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Gutesa, came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala nanggagaling. Yung boss pala nila, involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Yan Sir, na, are you still in putang touch with inang yan. Gutesa? Yan ang abangan natin. Mga kasama ni Gutesa, magsisilabasan na rin. Putik na yan. This moment. And at the same time, is he officially under the protection Nalungkot of si the ating, AFP or just by certain elements of the Philippine Wala, Marines? nag-chat na. Ang alam Nag-chat na si ating, sabi, hindi ko mapigilan, boss. ko, it's Philippine Marines. Nung una akala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not the AFP, the Philippine Marines themselves are the ones protecting him. He's retired already, di ba? He's no longer in active duty. Yes, yes. Pero nung parang nakita ko kasi nung nandun siya sa Senado, nung una witness protection program, and then later on he was called, sabi niya hindi na po ako hingi ng protection sa DOJ o sa Senate custody, hindi na po sa Senado. After nung hearing na yon, nagpunta na siya sa Philippine Marines compound. Mhm. And under what, if you know, under what conditions would he come out to speak again? Only with a formal summons from the ICI or the Senate Blue Ribbon? Yung last message relayed to us by yung connection lang namin, I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate committee, he will go and he will cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga yung testimony niya i-deconstruct. Paano once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny, no? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Yes. Dapat sasagot siya diyan di ba? Yeah. Dapat magsasampa siya ng kaso dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung yun yung mahalaga charges no? that he made. Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok na mga suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Northern Republic, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo na, abogado kayo, Kong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, Pinagdidiinan talaga nila si Orly Gutesa, no? Falsification. So yung Kupal. kanyang buong testimony, baka tamaan. Kaya sabi ko, baka. No? That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya ipa-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Oo, kasi Pero madidiin makikita sila. nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Diba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo,
makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yon sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point. So kusang loob talaga, hindi no? Hindi po, wala po siyang patawag. Well, After the Senate Committee hearing natapos na. Sir, O yun naman pala eh. Hindi naman pala pinapatawag si Orly Gutesa. So anong sinasabi nitong panot na to? Ginagaya mo pa si Banat Bay, hayop ka. Di kasi maraming kasi hindi nagpapakita si Gutesa. Paano siya magpapakita? Hindi naman siya pinapatawag. Eh kung ipatawag siya na ba chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba si Lacson? Oh, di sana ipatawag niya si Orly Gutesa. Ba't ayaw niya ipatawag? Kasi, yun naman pala linaw we have it on good authority. He's going to get invited to the next Senate hearing. That was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask, Okay. why do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close siya, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, nagbago na. It was the day, So you're the close day to, after, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta? Ever since, when I was in Congress, yes. Okay, so clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Okay, why, Anong issue doon? he was a Nautal ka na. Anong issue doon sa pagiging close ni Defensor tsaka ni Marcoleta? Kaya doon dumaan si Orly Gutesa. Anong issue doon? Walang issue doon. Ba't utang na ang babaw ng tanungan nyo? Parang gusto nyong palabasin sa amin na magkaibigan pala itong si Defensor at si Marcoleta, kaya gumawa sila ng hakbang para makakuha ng witness, ganun ba? Kusang loob nga daw ni Orly Gutesa yun eh. surprise witness, no? He wasn't on the docket that day. That's why Yes. everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? Ba't hindi na lang siya in-announce beforehand? Kasi, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, he was allowed. Si Gutesa was allowed to give his statement. Yeah, but he was presented during the hearing na not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, That's my point. Hindi naman yun. Again, in the committee deliberations, that is very immaterial. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, unless sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito, i-vet muna natin yan, then ganun yung mangyayari. Ito pakita ko lang po to. Para, ito post ni Attorney Makalintal. Ayan mismo pareho ng pirma, yung petition niya. Sorry, nakikita ba? Sir, hindi Sir, makita. nakakroma kayo, sir eh. So, Hindi it makita. disappears. pero Sorry. So, Pero- ito yung kay Makalintal. Okay naman, tawa nga ako ng tawa. Pareho dun sa kay Gutesa na... pero kung statement. ang mahalaga kasi rito yung forensics ng signature. Correct. Dala ko rin nung cabinet secretary ako. Putang ina, yun daw ang pinakamahalaga. Sige na, pagbigyan. May nakita ko mga signatures ko na parehas na humihingi ng 10% sa mga projects sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, No, but sa pareho. ang Dahil point madali natin naman dito yung ay- i-forge eh. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, Kong, ang mahalaga kasi ay may forensic na investigation dun mismo sa signature, but because it can be forged. Also, kung alam mo, sir, Gawin nila yun. Tingnan nila sinong nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin,
kunin nila yung substance sa sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Yun, Nasaan tama. si Mark Texay? Yeah. Nasaan Tama. si Paul Estrada? Tama yun, imbisigan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman lang bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Saan ang galing itong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang nawawalang pera Tsaka sa ating mahalaga bansa. kung ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Anytime nagtatago. pwede siyang lumabas, lumantad. Yes. Basta pinatawag siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag naman Lalabas siya na. next week. Yes. Sorry, November 14. Assuming that Senator Ping Lacson becomes Blue Ribbon Committee Chair again. So yan, no? So abangan natin ito. Grabe, matindi to. Palakpakan muna natin, Orly Gutesa. At maglalabasan na din po ang mga kasamahan ni Orly Gutesa. Yari kayo dito. Hindi nyo, ito yung mga tao na hindi nyo kayang bayaran. Talaga, sa totoo lang. Yari kayo dito. Talagang may paglalagyan kayo. Pero alam naman natin na baka hindi gawin yan. Baka hindi ipatawag si Orly Gutesa. Ituloy lang ng ituloy ang hearing. At yung witness na sinasabi ni Ping Lacson lang ang paglaanan ng oras ng Senado. Yan ang masaklap dyan. Grabe, no? So dito pati yung media, alam mo yung media na talagang pag medyo nararamdaman nilang madidiin ng ang administrasyon tsaka si Martin Romualdez at Saldico, pinipigilan eh. Pigil na pigil eh, no? Lapit. So kaabang-abang to. Abangan natin to November 14, no? Na kung sana sabay-sabay ho tayo manawagan kay Senator Ping Lacson at Soto at sino man pwedeng diyan na ipatawag nila muli si Orly Gutesa at ang mga kasamahan nito. At ayun, yung sinasabi kanina ni Congressman Defensor na mga tinuro ni Orly Gutesa ay sana ipatawag din. Hanggang ngayon wala pa rin. Nag-aantay tayo at nagtatanga-tangahan pa rin tayo. Kaya ako mas gugustuhin ko na ibalik sa dati na si Marcoleta lamang po ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee para talagang mas matutukan ho natin ang usapan dito sa nakawan ng pera ng taong bayan. So yan mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo sa video na ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba at pakidamay na rin po na i-like and share ang video na ito para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At isama nyo na rin po ang SMNI sa pagsuporta, ang DCAR 1026, ang SMNI Foundation para sa mas pangpapalawig pa na pagtulong para sa ating mga kababayan. At syempre, ang Banateros Brothers na pinamumunuan ni Banat Bay Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, at syempre si Sir Jack ang bago sa mga Banateros na poging-pogi. At syempre mga tropa natin dyan na sila PH Update at Don Mar TV at iba pang mga DDS vlogger. So yan, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang